Sumisimbolo ang ating mga paa sa pundasyon, katatagan at paglalakbay. Pero, papaano kaya kung ito ang maging dahilan ng kalbaryo mo para makaraos ka sa pang-araw-araw at maging hadlang para makalaya sa kumakalam na sikmura? Sa mabato, madamo at liblib na lugar sa Sitio Lupang Pangako ng Barangay San Agustin sa Iba, Zambales, nakilala ko ang katutubong aitang 70 taong gulang na si Nanay Jocelyn de la Cruz. Tahimik, payat, mag-isa at nasa isang sulok lang. Wala akong magkita pagkain man. Umakyat na ako. Nahulog ako. Ay, nabali na yung paa mo. Sabi yung kuya niya, madam. Nabali na inang, sabi. Kung wala na makain, madam, maghanap na ako ng itinda ko. Kawawa nga, madam, yung mga bata. Ngayon, madam, hindi na ako makakilos. Na-disgrasya po yan, madam ko, dahil sa sipag at saka syempre doon sa 3 apo niya na naiwan nung anak niya na siya na po yung nag-alaga simula nung namatay yung anak niya. Actually po kapag meron tayo sa kooperatiba, talagang nagbibigay din naman po kami sa kanila. Ay, walang pagkain, madam. 3 linya yung alaga ko. Madalang gamitin ni Nanay ang saklay niya sa kadahilanan na luma na, sira at tagpi-tagpi na lamang. Kaya masakit itong gamitin lalo sa kanyang mga payat na braso. Walang ibang Sige paraan po. si Nanay kundi maglakad ng paupo gamit ng kanyang mga paa at kamay. Ang 2 pang apo ni Nanay na si Alfie at Annaliza kinuha ng kanilang tiyahin para mamasko. Pero hindi tipikal na pamamasko katulad ng manghinang mga regalo sa mga ninong at ninang. Lumuluwas sila, mamamalimos sa daan para may pambili ng gamit pagtapos ng Pasko. At tanging sa gilid ng riles ang kanilang pahingahan. Pag malaki na kinukuha nila, sila na nga, madam, ang pinagkapilayan ko, madam. Ginuha nila pa. Nagalit ako, madam. Magalit man ako, madam. Hindi ako makapunta sa kanila. Dinala nila, madam, yung bata na 2. Nung maliit kayo kako, madam, hindi kayo pinikialaman. Ngayon malaki na kayo, dalahin kayo na magpumunta na sa Pasko. Nung maliit pa sana, madam, kinuha nila sa akin. Bunso sa 3 magkakapatid ang naiwan kay Nanay, si J-Boy. Nasa 2 baitang, 9 anyos, maliit ang mga katawan. Akalain mo bang naglalakad ng halos 2 kilometro nang may dalang 2 galon para mapunan ang pangangailangan nila sa tubig? Ikaw, nag-iigib ka? Eh, maliit ka pa lang. Kaya mo yon? Apa, Bakit mo ginagawa yon? para makatulong po. Sumama ako kay J-Boy magigib at sa aming paglalakad, nadaanan namin ang mabato, matarik, mabuhangin at malayong lakaran para lang makakuha ng kakaunting tubig. Ganito kahirap ang mga tubig dito sa Lupang Pangako kahit na bundok siya, talagang lalakarin mo pa para makakita ka ng ilog. Kagaya ng nakita natin kanina, may mga naglalaba dito at meron din tayo nakasulubong kanina na mga kaidaran ni J-Boy na nag-iigib din at gumawa sila ng sarili nilang parang transportation ng kanilang mga tubig para hindi sila mahirapan. Akala ko panghugas lang ng bigas, panligo nila, pero sabi sa atin ni J-Boy na iniinom na rin nila ito. Kinakailangang ibabad ang galon ng ilang minuto dahil nandito ang sipol ng tubig. Mas malinis ito kumpara sa ibang parte ng batis. Maaari rin sa parteng ito kung ikaw naman ay nagmamadali. Matapos ang ilang minuto, maglalakad na ulit kami ni J-Boy pabalik ng kanilang bahay. Kung iisipin mo, mas maraming oras ang naubos sa paglalakad kaysa sa pag-iigib. Pero ganun talaga, kinakailangan magtiis ng batang ito para mapunan ang kanilang pangangailangan sa tubig. Si J-Boy ang naaasahan sa pag-iigib dahil buong araw ang kanyang lolo ay naghahanap buhay.
Kwan na madam, nag-uuging na yung matanda po madam. Nagaano po? Naghahango siyang uling po madam. Yung asawa niyo po. Opo, yung matanda. Wala na siyang trabaho madam eh. Noon, sa school madam. Ngayon, wala na po madam. Nagtitinda siya mga kuhol madam. At saka yung gulay-gulay madam yun. Panguha niya nga antibiotic madam. Magkano po ba ang kinikita ni tatay kapag umuwi po siya tuwing hapon? 100 lang po. 100 enerhiya, buong araw na lakas, pawis, at pagod. Ang kapalit lang, 100 piso. Kung wala ka na madam na ng bigas, asin na lang, bigyan ng yung may init na tubig, igupin yun para hindi sumakit yung tiyan. Yung huling kain niyo po na may ulam talaga. Wala na po madam, wala na yung bata na ng mga ibon. Kinakain niyo po ang ibon? Madam. Dahil hindi sapat, kung anong mayroon sa loob ng kanilang baryo, ayun na lamang ang pinagtsatsagaan para makaraos sa kumakalam na sikmura. Nagbibigay sila ng bigas yung mga guro po. Naawa talaga ako sa bata na yun, ma'am. Lalo na yung sa atin niya. Mayik lang. Lalo na po sa atin niya, ma'am, na makita mo talaga na parang wala laman yung tiyan, ganun. Pero hindi ko mo pinapakita sa kanila na ganun kasi as a teacher, very strong talaga ako sa kanila na parang ipakita ko sa kanila na yung determination na kung anong naabot ko dapat din yun yung pangarapin nila para din maiahon din yung mga magulang nila sa hirap. Dahil inabutan na ako ng tanghalian kila J-Boy, sinamahan ko siya maghanap ng aming makakain. Sa aming paghahanap, naabutan namin na naglalako ng mga gulay. Bumili kami, pati na rin ang aming mga kapitbahay. Dumaan din kami sa sari-sari store para bumili ng aming gagamitin sa pagluluto. Doble hirap ngayon ang pabalik dahil may mga dala na kami. Pagdating namin, tuwang-tuwa si nanay na may dala kaming bigas at makakain. Kaya't inumpisahan na agad niyang magsaing gamit ang tubig na aming naigib kanina. Nagsaing na tayo kanina. Pero ngayon, meron siyang pinsan dito sa harap niya sa tapat ng bahay na ito. Dito si Tatay Romy. Tignan yung bahay niya. Maliit lang dahil iisa niya lang daw nakatira dito. At siya yung magluluto ng ating tanghalian. Okay? Sabi ni Nanay Josie, masarap daw magluto si Tatay Romy. Kaya hihintayin natin kung ano nga bang lasa ng luto ni Tatay. Habang nag-aantay kami maluto ang aming tanghalian, nag-alok si nanay na magkape at habang nagkakape, naikwento pa ni nanay ang iba pa niyang anak. Yung anak ko po, siyam, namatay na po. Kaamoy na yung putok ng bulkan, yung mabaho, yung namatay sila. Ramdam ko ang bigat ng emosyon habang nagbabahagi sa akin si nanay. Sa gitna ng malupit na karanasan, nananatili pa rin siyang lumalaban. Matapos ang ilang minuto, amoy na ang init at bango ng gulay na niluto ni Tatay Romy. Hindi man gaano karami ang aming pinagsaluhan, pero kita mo ang ngiti ng kanilang mga mata dahil sa pagkakataong ito, hindi na asin ang kapares nila sa mainit na kanin, kundi ulam na pwedeng lasahan at pwedeng manguya. Sabi ko, mag-aral kayo, kahit umalis na kayo sa akin, kung nakakita na kayo nakaaral na kayo. Sabi ko, madam. Sa kabila ng lahat ng karanasan ni nanay, hindi pa rin nawawala sa kanya ang pag-asa na balang araw ang kanyang mga apo ay makakaranas ng buhay na kanyang pinangarap. Sa bawat hakbang, dama ang kirot, paalala ng buhay na hindi naging patas. Wala mang ulam sa hapag, asin ang kakampi. Hindi dahil sa kagustuhan, kundi dahil iyon na lamang ang natitira.
Isang araw na naman ang lilipas, bitbit ang sakit, gutom at pag-asang sana bukas ay may mas maayos ng kakainin. Ako po si Alexis Ebwe at ito ang Lakad ng Kahirapan.